Sige ate. Ari ko. Tika, lagay niyo po sa likod ko. Ari ko. Ari ko, tika ate. Tika. Magandang hapon po sa ating lahat mga kabayan. Naabutan tayo ng ulan, no? Ambon dito sa gitna ng kabundukan mga kabayan. Naghanap tayo ngayon ng mabibigyan natin ng pagmamahal. Ang medyo malayo na po mga kabayan ang nilakad natin. Siguro nasa almost 1 hour na po mga kabayan ang ating paglalakbay. Marami tayong nakakasalubong, no? Bata, matanda po mga kabayan. Lalaki, babae, nasa salubong natin, may mga daladalang kalakal, meron pang motor mga kabayan kanina nasa lubong natin. Yung iba nagmamadali na kasi doon banda malakas ang ulan, dito ay ambon-ambon na lang, kaya tuloy-tuloy tayo sa ating pag-akyat mga kabayan. May patag, may paakyat, pababa, ganun po ang daanan dito mga kabayan. Nakapunta na ako dito banda last time, dito lang, pero yung papunta doon sa itaas, no, ay doon dulo pa, hindi ko pa narating yan. Dito lang at saka dito. Yung banda roon po ay wala na. So akyat tayo mga kabayan. Ganito po ang sitwasyon natin, no? Kapag wala tayong pinapagawang bahay po mga kabayan, no, ay talagang wala tayong tigil sa pag-aakyat natin. Titigil lang tayo mga kabayan kapag meron tayong pabahay, tulad kay Nanay Marisa. So ayan po mga kabayan, lumakas na naman po ang ulan, no? Pero rain or shine, tuloy-tuloy po tayo. So ulitin ko lang po, pasensya na, puro tayo kay Nanay Marisa ngayon dahil hindi tayo makalayas-layas dahil napakalayo ng ating nilalakbay. Wala na tayong oras para mag-scout, no? So ngayon patapos na yung bahay ni Nanay Marisa, hindi na ganun ka busy. Kaya sabi ko mag-try tayo akyat. Yun nga lang, naabutan naman tayo ng ulan. Siguro may tao tayong masasalubong kasi may aso, oh. Natatakot sa atin. Ayan, oh. May tao siguro, may aso eh. Dito ka daan, huwag kang matakot. Sige daan. Sige na, dito ka na. Oh, sige na. Ako na mag-adjust sa'yo. Tatabi ako. Oh, ayan, may tao yan, malamang mga kababayan. Kailang umuulan, lumakas. Hoy, Diyos ko, anong ginawa ni ate dyan? Ni kuya, ay, ate pala. Hello! Umuulan! Sumilong muna kayo. Ha? Nangangahoy kayo? Namumuso, pero sa kayo inyo din yan. Ay, hindi. Saan ang mga puso nyo? Oh, tinabi nyo. Tinabi nyo ang puso nyo, pero kayo, nandyan kayo. Umuulan, payong ka muna. Saan kayo galing? Pwede ba kitang makausap muna? Ha? Ay, Diyos ko, umuulan ate. Sa inyo yung aso? Akala ko sa inyo kasi nakasalubong ko, nagmamadali. Pwede kita makabitan ng ng mic para marinig na kita. Sige. Nahiya si ate, nabigla. Nabigla siya dahil kaya siguro huminto siya malang mga kabayan kasi ganito lagi kong napapansin. Kapag makarinig sila ng ingay, malalaman eh, yung salita natin, yung tono natin eh. Humihinto sila, nahihiya, tumatalikod. Minsan naman din, nakayuko lang sila. Minsan kinakarabit ko, ay, ginaganyan ko. Si ate naman, napansin ko, huminto lang to dito siguro. Kasi nasa paakyat tayo, tapos siya nandito. Siguro, nakikita tayo at naririnig yung boses ko na paakyat, huminto, no? Kaya kailangan, pag makasulubong mo sila ng ganyan, ay ikaw na mismo mag-approach. Kasi mabait naman sila eh. Pag hi, hello, hi, saan kayo? Doon na sila mag-second emotion. Kailang, pag yung makasalubong mo sila na hindi mo unahan, talagang dire-diretso. Pero mababait sila. No? So, anong pangalan nyo? Rose. Si Ate Rose. Ilang taon na kay Ate Rose? 40 po. 40. O kasing edad tayo. Nagpahinga kayo kasi naabutan ka ng ulan. Wala man lang kayong kapayong-payong o wala man lang kayong Wala pong payong dito sa bundok ko. ay walang uso, hindi uso yung payong-payong dito. Eh paano? Dahon lang po ng ano.
ng saging. Eh paano, Ate Rose, kung halimbawa di kita nasalubong, di kita nakita, umuulan ganito kalakas, anong gagawin nyo? Yung dahon ng saging gagawin ng payo. Habang mayroon kayong dala-dala, Opo, ganun mo lang po. ang ginagawa nyo, Ate Kaya, Rose, pabayaan mo na lang po yung ulan. Nababa. bahala na. Opo. Bahala na, basta tuloy-tuloy kayo sa paglalakad nyo. Ilan po ang anak nyo? 5 po. 5. Nasaan si Mister? Nandyan po sa barrio po. Anong ginagawa? Nagtatrabaho nagtatrabaho po. Anong trabaho? Construction po. Okay, wow. Kasi po yung bahay namin hindi po natapos. Din po sana yung construction po. Hindi po, wala pong bintana. Tapos wala pong, pintuan. Po yung bahay namin. Kaya nag-iipon sana po pero wala din po. Sira-sira ang bahay nyo, Ate Rose. Hindi po. Wala pong Hindi madire-diretso. Naumpisahan, kailang hindi madire-diretso kasi pati yung walang pera. Po, pati po yung 2 kalabaw namin na ibinta po. Di wala na po. Gusto ko po magtanim ng talong. Wala po. Meron kayong may kalabaw kayo dati? Opo, 2 po kasi bininta po dahil pinapagawa po namin yung bahay namin. Hindi naman po natapos. O kaya doble ang kayod nyo ngayon. Opo, ko din po, nung nagtatrabaho po siya ng construction, namumuso po ako yung pambili namin ng pagkain. Tapos po yung pera po yung pinasweldohan niyo po sa construction. Hinulog po namin sa hardware. Bakit Tapos, hinulog niyo po sa hardware doon sa mga materyales? Opo. O tapos, para po may bahay po kami. Kaso hindi rin po natapos. dati namumuso si mister mo. Sa Opo. kagustuhan nyo na matapos ang bahay nyo, kayo namumuso, si mister naman nag-construction para parehas kayo may income. Opo. Yung kita niya para doon sa bahay niya unti-unti. Yung kita Opo. nyo para sa pagkain, ganon. Nagtutulungan po kayo. Hindi kayo natatakot, ate? Kasi ang alam ko, ang hirap manguha ng puso. Kaya Hindi kayo mahirap. natatakot? Napakababain yung tao. Mahirap po nga po, pero siyempre, ganon din po ang buhay niya. Saan banda? Saan kayo banda ng... Malayo po kanina yung pinagpusuan ko dyan. Hindi dyan? Doon pa po sa sa baba ng Judic. Ayun yung may falls dyan sa unahan. Opo, sa may... Tapos mag-isa lang kayo? Grabe, napakatapang yung Ate Rosa. Niyaya Anong ko oras kayo umalis? Alas 6 ng umaga. Alas 6 ng umaga. Anong oras na? Alas 2 na ng hapon. Paano yung kain nyo? Almusal, tanghalian? Nag-almusal po kami. Kaso kanina pong namuso po ako. Yung pong naglalakad po ako kanina, gutom na po ako. Nag-almusal lang, walang tanghalian. Alas 2 na, Ate Rose. Opo. Sanay na po eh. Grabe mga kabayan, no? Kaya lagi kong sinasabi, alam nyo po, kape, buhay na sila, no? Na sa kanila, swerte na po sa kanila, parang nanalo na sila ng luto kapag meron silang makain o bigas, mga kabayan. Kasi kape, enough na. Kape na as in plain, no? Na wala ng tinapay, wala ng iba, kundi yun lang. Root crops, oo, meron. Kailan, depende din po. Kasi katulad ngayon, wala na masyadong root crops. Kasi inaantay na naman ng ilang buwan para mag-harvest na naman. Kumbaga, seasonal din po yung mga root crops po nila, mga kabayan. Kaya pag wala, katulad niya, sobrang bigat po ang dala-dala niya. Pero, akyat baba dito sa kabundukan, anong oras na? Alas 2 na po, mga kabayan, wala pang tanghalian. Anong inalmusan nyo kanina, Ate Rose? Kanin. Kanin at Wala po. walang ulam. Gabi lang po. Oo, ganyan lang po, mga kabayan. O, di ba? Kung hindi natin sila nasa loob, kasi ang daming dumadaan, Ate Rose, di ba? Ang daming dumadaan, ganito din po ang mga bitbit. Pero bukod tangi lang siya nag-isa, na babae na nakita ko, na magbuhat nitong mabigat na puso. Bihira lang po yung mga babaeng namumuso. O tama, kaya nga sabi ko, kuya, yung pala ate. Kasi madalas ang nakikita ko dito, kanina nakita ko, lalaki ng mga katawan nila, medyo bata pa. Yung iba naman may edad na, yung iba naman bata pa talaga, nagbabakay na ng puso. Kayo lang ang nakita ko ngayon na babae na nagbakay ng puso, na ang bigat niyan. O anong gagawin niyo po dyan, Ate Rose? Ibebenta po namin pag nagpalit ng bigas po.
pambili ng bigas. Kumusta ang buhay-buhay, Ate Rose? Mahirap po, pero kakayanin po. Siyempre, para sa mga anak po. Kaya po yung mga anak ko, pinagsasabihan ko po ng mag-aaral, kahit tapusin nyo ang pag-aaral. Hindi namin, tignan nyo kami. Dahil wala kaming pinag-aralan, nagtatanim kami, tapos namumuso. Dapat kayong mga anak ko kako sa kanila. Hindi nyo tutularan kami kako sa kanila po. Ina-advise nyo palagi, pinapaintindi nyo, sinasabihan nyo. Ibig nyo sabihin, para hindi sila matulad nyo na naghihirap ngayon, para pagdating nila, pag meron silang pamilya, Mayroon po silang trabaho, hindi po katulad namin magtatanim. Kahit ako lang po, yung luya ko po, 4 na sako, wala po akong naani. bakit po? 4 sako, 4 na tinanim ko po yung sako. Nag-ani po ako, 3 sako lang, hindi po dumami. Parang ganun pa rin, equal lang. Kaya ako lang po nagtatanim nun kasi nagtatrabaho nga po yung kasama ko. Sabi nyo kanina, Ate Rose, ay gusto nyo po maghanap buhay at gusto nyo magtiis kasi gusto nyo may marating ang mga anak nyo. Ano po ba ang pangarap nyo sa mga anak nyo, Ate Rose? Kaso po yung 2 kong anak nag-asawa na po. Grade 11 po yung isa, grade 8 po yung isa. Sayang, nakatungtong na sila doon sa grade Kaya, 8 at grade 11. Sayang, bakit sinabi- nag-asawa? Lagi ko po sinasabi sa kanila yun, pero wala po. Kaya kung pumupunta po kami dito, kung hindi kayo kako mag-aral, punta na lang tayo sa bundok, mamuso, magtanim. Pero ayaw din po nila. Paano? Nag-asawa sila, paano hindi ayaw nilang, di nila kayo yung ganitong kahirap? Paano po yon? Eh, nandiyan po sa baryo, Nag-aantay sa inyo? opo. Yung sabihin, nag-asawa sila, Ate Rose, tapos nandyan din pala sa inyo nakatira. Kayo pa nagpapakain, kayo pa nagbibigay ng merienda, nahihingian pa Pero kayo. sinabi ko po sa kanila, sa January dapat wala na kayo dito sa amin. Magbukod na sila. Opo, sinabi- Kumbaga, bagong asawa, okay, sige, pagbigyan ko kayo. Pero sa January, next year, kailangan magbukod na kayo. Alis na kayo dito sa pamamahay ko. Tama nga naman yun. Tumulong ko na sa umpisa. So ngayon naman, hindi naman pwede na aasa sila habang buhay na matanda na kayo. Paano And then, kung tatanda na kami? tama, Mamamatay na kami, hindi kayo nakatay sa sariling paa. tama. Paano yun? Hindi sila mabubuhay. Mamamatay din sila. Kailangan kako dapat nang mabubuhay pa kami. Yung na kayo sa sarili nyo. Tumayo na kayo sa sariling paa, sabi ng gano'n sa kanila. Tinuturuan nyo po. Grabe kayo, Ate Rose, no? Hindi ko ma-imagine. Opo, nung kami po nandun, yung bago pumutok pumutok na po yung pinatubo, nag-aaral po kami. Kaya hanggang grade 5 lang po ako, hindi ko rin po natapos yun. Gusto nyo mag-aral, kailan hindi nyo natapos? Opo, mamuso po kami. Mag-aaral para pagbaon po yun, para may pag-recess po. Opo. Tapos may pambili ng bigas. Yung nanay po namin, nasa ganun din po sa... Ang trabaho? Kaya po kami maglaba, magluto pag galing po sa school. Kaya hanggang ngayon po nagdudos, po ako na parang... Dudusa sa hirap, kumbaga. Kaya sinasabi ko po, Lord, kailan po kami kahit hindi po yayaman sa tinatanim po namin dapat. Giginhawa ng kunti. Kaya po nagtatanim. Tinatanong nyo minsan, Ate Rose, ni God kung paano ganito ang buhay nyo? Ganun po? Opo, tinatanong po. Minsan po. Kung bakit nagdusa kayo, kung bakit ganito ang buhay nyo. Kaya ngayon puro kayo pangaral sa mga anak, kailang binabaliwala yung sinasabi nyo sa mga anak nyo. Kaya po kasi ganyan po nangyari sa amin. Yung magulang namin po, lagi na lang sa bundok, hindi po kami binabantayan mag-aaral nung maliit po kami. Walang nagtuturo. Nasa na po kami nung pumunta kami pinatubo sa Planas po. Walang nag-a-advise sa inyo na mag-aral. Hindi katulad nyo ngayon na kayo nagpupush sa mga anak nyo nag-aaral. Pero sinabi po ng tatay sa akin, dapat mag-aaral kayo kahit hindi matapos. Basta makabasa lang kayo. Tama. Kasi kanya sabi niya po, bulag. Ay, makita mo yung mata mo, pero sa letter, hindi mo mabasa yun.
Bari bulag ka niya po sabi ng tatay ko. Makikita mo yung mata mo ano ka. Nakadilat, Oh, pero hindi para kang mo- bulag na kasi hindi hindi mo mo naman mababasa. nababasa. Sabi niya gano'n po sa Malalim yun ha. Super lalim, intindihin mo yun. Kaya po, Diba? nung nag-aaral po ako ng grade 5, kahit grade 5 pa po ako, daig ko pa po yung marunong bumasa eh. Yung anak ko po grade 7, parang Hirap ang bumasa. Pero ako, kahit nag-chat po ako, makikita nila, tignan niyo ko ako. Kahit grade 5, hindi natapos ng grade 5, pero Marunong makikita magbasa. niyo naman, magbasa. Mag-chat sa inyo, kompleto, hindi mali-mali yung letra. Sinasabi, kaya ako, dapat mag-aral kayong mabuti, hindi yung pagka-uwi niyo, bahala ka na yung papel ko, hindi ako mag-aaral. Hindi na nag-aaral sa ng bahay. lechon. Opo. Grabe mga kabay nyo, yung mga tulad nila na malayo sa kabihas na nangarap mag-aral na mag-aral. Yung mga anak ngayon na katabi lang ang eskwelahan, tamad Opo. mag-aral. Kaya ang lalim po, Ate Rose, napaisip ako doon, sabi ng tatay daw niya, hindi siya bulag, pero kahit nakakita ka ng litra, kung hindi ka nag-aral, hindi mo mabasa. Parang bulag ka na rin. Parang bulag ka na rin. Kaya huwag ka magbulag-bulagan. Kailangan mag-aral para magamit yung mga mata mo sa pag-aaral. Kasi maraming mga may kapansanan na hindi nakakakita, Ate Rose, pero ang galing din magbasa. Kasi nag-aaral pa rin sila. Although hindi lang nakikita yung mga litra na yan sinasabi ng tatay nyo, kahit wala sila nakikita, blind totally, pero nagsikap pa rin gumawa ng paraan, nakapag-aral pa din sila. Kaya natuto sila magbasa na walang paningin. Di ba po? Kailang ang lalim. Kaya, kumbaga, no read, no write, ang hirap po mga kabayan. Tama nga yung sinasabi niya, pinupush niya yung mga anak niya. Hindi baling maghirap yung mga magulang sila, basta yung mga anak niya ay okay, mapaaral, para hindi maranasan yung kung anong buhay nila ngayon. Maitanong ko lang pala, napakwento na ako sa inyo, napamaritis na ako sa inyo. Maitanong ko lang, saan po ba ang bahay nyo? Sa baryo pa? Opo. Ang layo. Po kami dyan. Okay. Kasi ina-imagine ko ha, from baryo mga kaibigan, ang layo nun. Siguro, abuti ka na 2 oras bago ka makababa. No? Or hindi lang. Hindi lang. Baka 3 pa no? O baka 3 or 4 na oras pagdating mo doon sa baryo, pag naglalakad ka lang, tapos ganito pa, hindi ka kaya napaisip ako kung saan ang bahay mo sa baryo. Yung pala, baryo ang bahay ng mga kabayan, pero may kubo kayo dyan. Saan banda ang kubo? Wala naman ako nakikitang kubo habang Doon po sa naglalakad ko kanina. Doon po sa banda, doon sa may saging po. Tara, pwede bang doon muna tayo? Okay. Sige. So, ang kubo, ibig sabihin dyan kayo natutulog, nagpapahinga. Opo, dyan po. Kung nagtatanim po kami kung panahon po na nagtatanim. Mayroon din kayong mga pananim dyan. Opo, Ano-ano po ang pananim nyo? gabi po, tapos luya. Tapos may din po dyan, saging, papaya po, mga abukado po nandyan po. Nagtatanim po ako ng talong, kaso wala pong perang pambili. So ayun mga kabayan, imagine ha, kung hindi pala natin nasalubong sila, no? May nagsabi kasi na dire-diretso lang kami kasi may bahay doon sa dulo. Pero hindi pa namin alam, hindi pa namin nakikita kung saan banda. Basta dire-diretso lang daw, bungad daw, makikita mo na. So naglakas loob kaming tuloy-tuloy yung aming paglalakad. Hindi namin akalain na ito, no? Kasi nga sabi ko, maraming lalaki at mga matatanda na nasa lubong namin, no, na malalaki ang katawan. Pero siya kasi naiiba, sabi ko, grabe naman. Pero kuya ang tawag ko sa kanya, napahinto at napachika. Kaya ito. Saan po banda ang kubo nyo, Ate Doon po Rose? sa baba po. Sa baba pa. Kung hindi natin siya masalubong, sabi niya, minsan pag umuulan ay dahon ng saging. Pero pag wala, siguro pag bahala na, maligo na lang sila sa ulan mga kabayan. Kaya, grabe. Hindi lang ilaw ng tahanan, no? Ay tumutulong na rin sa Padre de Pamilya. Dahil sa kagustuhan po mga kabayan na makapag-aral ang mga anak at matapos yung kanilang bahay na pinapagawa. Dahil wala namang ibang pangarap yung tulad nila mga kabayan dito. Masaya na sila kahit munting kubo dyan, masaya Opo, na sila. Masaya na po, walang pangarap po yun. Opo. Sabi nga ni ate kanina, hindi naman ako nangarap mayaman. No, hindi naman ako nangarap na yayaman. Gusto ko lang sana na kahit papaano ay giginhawa. Yun ang gusto niya. Saan po ang kubo nyo, ate? Banda po Ay, dito.
O, imagine mga kabayan, paano natin makita? O, wala ka naman makitang kubo dyan. Saan banda ate ang kubo, Ate Rose? Banda po, ay, iwan na lang po natin dito. Ay, iiwan na yan? O, dalhin po natin. O, pero dito, nakikita ko itong mga ito. Ano to? Dito ang pahingahan nyo? Opo. Ito, ayan o, nakikita ko. O, sige, ilapag nyo po muna. Yan. Saan ang kubo nyo? Walang nakikita ang kubo. O, Banda po doon. tara. Puntahan natin. Kasi dito daw po yung kanilang mga pananim. Ah, okay. Mga papaya nyo yan, ano? Opo. Oh, sabi ko na nga ba, ayan, nakita ko yung papaya. Pero wala pa ako nakitang kubo na meron palang kubo dito. Malayo ba, Ate Rose? Doon po sa may langka na doon po. Ah, Malapit. may bunga lang kanyo? Wala na po. Wala, kasi seasonal din ang bunga, no? Tapos na. Tapos na. Hala, sa inyo to, Ate Rose? Opo. Wow! Ang dami naman at ang lalaki naman ng mga papaya nyo. Walang hinog? Wala po. Kanina naghanap po ako. Wala. Hala, grabe oh. Ang daming papaya. Kaso maano lang po. Hinog pero Masukan. na ano na siya. Hala, ang daming papaya mga kabayan oh. Ang lalaki. Pero gulang na ito, Ate Rose. Or mura pa? Mura po. Mura pa, no? Opo. Hindi pa po ano yan. Manibalang. Hala, ang dami oh. Ayun pa oh. Wow! Hala, iba-ibang klaseng papaya mga kabay. Merong bilog, merong pahaba. Pero ang gusto ko yung pahaba, Ate Rose, oh. Opo. Ayun, oh. Wala pang hinog mga kabayan. Mga hilaw. Ay, ayun. Dito pala nakatago ang kubo ni Ate Rose. Ito nga, oh. Oh, naglilinis nga sila, oh. Bagong linis. Siguro kahapon lang to. Hala, ang daming papaya nila mga kabayan. Ito ang kubo nyo? Ito po yung kubo namin. Pag umula po dyan, mababasa po kami. Oo. Ay, ito nga, may mga gamit nga dito mga kabayan. Oh, tulad nito, may mga kaldero. Oh, may kanin. May kanin po, hindi po ako kumain kasi hindi po nagluto yung nanay ko. Kanina pang umaga po yung kanin na yan. Ah, kanina pa to. May gabi. Tama nga ang sinabi niya. Opo. May gabi. Ayan po, oh. Ito. Oh, ayan, oh. Oh, tama nga. Nilagyan po ng pako. Oh, nilagyan nila ng sinabawan. Ganyan lang talaga madalas yung ulam nila. May mga gamit nga sila. Ibig sabihin na, Ate Rose, ay natutulog din po kayo dito? Tulog po kami dito. Ha? Opo. Sino kasama niyo po dito sa... Dalawa po lang po kami. Ng nanay ko. Wala namang ahas dito, Ate Rose. I-open naman tong mga... yung kubo mo. Wala po. Ha? Wala po nga as. Grabe po mga kabayan. Ang lakas ng loob niyo, Ate Rose. Walang kabahay-bahay dito. Wala nga Mag-isa ang kubo dito. Tapos, ito ang tulugan niyo. Hindi tayo natatakot sa tao. Siyempre, matatakot ka sa ibang katulad ng mga hayop na hindi mo alam kasi nandito ka sa kabundukan eh. Opo, tsaka, Lalong-lalo na ahas. tsaka po yung aswang. Yung aswang okay lang yun. Medyo kaya pang labanan yun yung ahas talaga kasi hindi mo alam Opo. nandyan na pala sa tabi mo. Pabayaan na po yung as po. Pabayaan na lang yung mga Ay, ahas. tukain ka na po dito. Para ka Huwag naman. para ka naman pong walang ano dito eh. Walang kamag-anak. Huwag naman kayo matukas ng ahas kasi delikado Ganun din yun. po sa ano, pag namumuso ka po, hindi mo alam kung mayroon ahas doon. Pero sa buong buhay mo habang nangangalakal kayo, nakakita na kayo ng ahas? Hindi po. Hindi pa. Okay, malakas ang loob nyo kasi hindi nyo pa nasubukan na makatagpo kayo ng malaking ahas. Paano pag dito, katabi mo na pala yung ahas na malaki? Anong gagawin nyo? Bahala na po yung ahas. Ay, kung malapit na po sa'yo. Ay, Ate Rose! Oh, akala ko ba hindi kayo natatakot? Takot po pala kayo. Ha? Mabilis pala kayong umiska po. Kasi ang bilis eh. Ang bilis. O, di ba napatawa natin? Natanggal yung pagod ni Ate Rose. Napatawa natin kanina. Kanina, hiya-hiya siya eh.
Yuyuko na siya nung alam niya na may paakyat na to, yuyuko na siya eh. Kasi alam ko ganyan, ganyan sila. No, ganyan sila, nahihiya sila eh. Hindi sila suplado, nahihiya sila. Lalong-lalo na sa mga tulad natin ng mga unat na umaakyat dito. Nahihiya po talaga sila makikipag-communicate, no, mahihiya sila. So, pag kayo po nakaakyat dito at nasa lubong nyo sila, na akala nyo ay hindi kayo pinapansin, mga suplado, hindi po, mababait silang lahat. Nahihiya lang sila. No, pero pag hinay nyo, papasinin kanila. Pero yung iba, hindi masyado nakakapagsalita. Tatango sila o mag-smile sila. Ganon sila. No, hindi mga suplada or suplado. Okay, paano yun, Ate Rose? Uwi na kayo, di ba? Sabayan na namin kayo, tara na. Para papunta na tayo doon. Okay. Oh, ang ganda naman dito. Grabe mga kabayan, wala ka nga makain pero ang tinirahan mo na sa paraiso ka. Napakagandang tanawin mga kabayan. Oh, grabe. Kita nyo po mga kabayan, nandito sa pinakataas na tuktok, tapos ayan po yung overlooking. Makikita mo na yung mga sapa and everything po mga kabayan kung anong meron dyan sa kalikasan na binigay sa atin ng Panginoong Diyos. Ayan no, kahit wala ka sigurong makain, wala kang sobrang pagod mo na, pag tumanaw ka lang dyan, makikita mo na lahat ng kapaligiran. Mapawi kahit papaano ang pagod mo mga kabayan. Okay, so ayan, uuwi na daw si Ate Rose kasi sabi nga niya kanina ibebenta pa niya para may pambili po siya ng bigas. So sasabayan natin ngayon, hindi na bukas na kami siguro pupunta doon, sabayan muna namin at tawag nito hapon na at may paparating na malakas na ulan mga kabay. Nakita niyo naman kanina, pabusod-bugsod yung malakas na ulan. Okay, so tara. Hindi pwede pong pagtulungan po to kasi si ako po eh. Mahirapan po tayo. So ayan mga kabayan ay umalis na kami kasi siyempre inisip ni ate ay malayo pa yung babae namin para maibenta niya yung kanyang kalakal. Yung ulan mga kabayan, paparating yung ulan kaya pauwi na po. Ganito po kasi ang usos kanila mga kabayan. Sa atin, ipatong natin sa shoulder, sa balikat, no? Sa kanila naman, gamitan nila ng lubid o ang tawag dito sa kanila ay bakay, no? Binabakay nila mga kabayan ang nagdadala ng lakas, no? Kailangan matibay yung liig mo at saka yung ulo. Yan po yung ano nila mga kabayan. Yan po yung kanilang binubuhat o nakasanayan dito sa kabundukan, yung pagbabakay. Liig at ulo. Kahit anong bigat mga kabayan talaga, mapababae, mapalalaki, pero nakakaiba ang lakas ni ate kasi tinuro niya sa akin ha. Almost an hour na po kami mga kabayan sa paglakad namin. Tinuro niya kanina kung saan siya nanguha nito. Doon down, napakalayo. So mga 2 hours. Napakalakas talaga ni ate. Hinihingal nga ako mga kabayan na wala akong bit-bit. Oh, tinatawanan lang ako ni ate oh. Nakuha pa niyang tumawa na kahit pagod, kahit mabigat yung dinadala niya. Ganyan sila dito, hindi mo makitaan ng reklamo. So totoo po yung mga kabayan, hindi mo makitaan ng reklamo talaga. No, sobrang sipag ni ate, grabe. O ate, ako naman. Palitan kita. Hindi. Ano nyo po? Ibaba nyo. Hindi niyo po siguro kaya. Ha? Hindi niyo po kaya. Hindi para makapahinga kayo. Sige na. Ako, kaya ko po yan. Basta iatang lang nyo po sa akin ha. O sige, baba nyo po. Parang ayaw niyang ibigay mga kabayan. Parang hindi ko daw kaya. O sige, grabe aray ko. Pa ako na nadaganan. Oh. Hindi po kaya to. Hindi ko kaya? Grabe. Tingin pa lang sa akin ni ate, ina-underestimate na niya ako. Alam niya yung hirap niyan. Alam niya po mga kabayan. Hindi ko kayang bumaba. Yun ang problema dito ate.
Diyos ko, kung pwede nga lang hilain na lang sana, no? Hindi pwede hilain, eh. Sige, ate. Ari ko. Tika, lagay niyo po sa likod ko. Ari ko. Ari ko, tika, ate. Tika. Ari, tika. Agoy. Ano ito? Di na ako makatayo, ate. Itayo niyo. Alisin na natin pa. Ha? Alisin na natin. Tika. Agoy, Ginoo. Itayo niyo po ako, ate. Grabe si Sabi ko, ate. hindi kaya po eh. Ari, tika. Ako na lang po. Nasaan niyo kinuha yung lakas niyo? Tika, para maputol yung liig ko. Ako na lang po. Yeah. Ay, tika, yung nasaan niyo yung ano? Dito ko hawak? Opo. Ay, ayun. Wala, Diyos ko, ate. Grabe naman ang lakas niyo. Diyos ko. Tika, yung ano ko, yung... Yan. Yung ulo ko parang mapuputol. Tika, itaas ko yung ano. Mabigat po yun eh. Okay, yan. Mga 20 Hindi, kahit mapalitan ka man lang ng ano. Kon. Kahit mapalitan man lang kayo, saglit. Yung iba pa ganyan pa mga kabayan. Kaya pala gumagayan-gayan sila kasi mabigat. Diyos ko, naging 80 anyos ako bigla. Naging kuba. Hala, grabe ate. Ang lakas niyo. Nakayanan niyo ate, no. Ano bang meron sa liig niyo ate? Bakit napakalakas niyo? Kung hindi ka po magtsatsaga, wala kang ilalaga. Wala ka pong kakainin. Ganyan talaga po Makapahinga man lang siya. Kahit man lang pinamana ng 500 meters magulang tayo mga namin. kabayan. Yan po ang kabayaran namin yung hindi nag-aaral yung mamamusa naman. Kaya laging Magtatanim, sinasabi natin sa mga magpapasal. anak niya, mag-aral kayo, mag-aral kasi ang hirap magbuhat ng ganito. Diyos ko, ang tatay ko farmers din. Hindi halos magkalayo sa ginagawa niya, Ate Rose. Nakikita ko noon kung gaano kahirap. Kaya nagsipag ako sa pag-aaral. Hindi man nakapagtapos ng kurso. Pero kahit papaano ay nag-aral ako. Ako na lang po. Tinatawanan ako ni ate kasi nakita niya yung pagod ko. Almost 500 meters na po mga kabayan. Ate sa kapahinga yung baywang ni ate kasi ang layo pa pala ng pinanggalingan niya. Grabe. Tika, ayaw ko na. Para mapuputo na talaga. Tika. O diba? Nakapahinga. Grabe ang lakas mo ate, no? Malaki ako sa'yo. Ang laki ko, ha? Tika. May kasabihan po yan. Yung maliit na silip daw po, ang anghang. Pero po yung malaking, yung silip po ng pamaksiw, wala pong anghang yun. Ibig sabihin, maliit siya, small but terrible. Ako, yung laki ko walang kwenta. Pag nagpahinga kayo, napapansin ko Ate Rose, nakatayo lang. Madalas. Pero hindi nilalapag yung karga. Kaya pala kasi mahirap ang pagbakay na wala kang kasama. Nagtaka naman ako kaya pala. Pero hindi na iatang mga kabayan, no? Ay ganyan. Sa medyo slanting na lupa. Tapos, iyan. Ay, Diyos ko, talo talaga ako mga kabayan. Grabe si ate. Ay, Diyos ko po. Para ako nawala ng lakas doon na. Nawalan ako bigla ng enerhiya mga kabayan. Promise. Diyos ko. Yung mga nakikita ko dito pag may sobrang tanda na nagbabakay ng ganyan. Doon sa mga medyo bata pa at malalaki yung katawan. Opo. Ay medyo okay pa, medyo kakayanin pa nila. Pero yung mga ganito, mga babae, tapos yung mga may edad na, talagang hindi pwede na sasalubong lang ako, magkasalubong lang kami. Talagang chinichika ko, kinukumusta ko. No? Plus ito pa nagpapahirap mga kabayan kasi katitila na ng ulan. Kita niyo naman, basa yung dinadaanan namin, may tubig-tubig pa. Maano ito? Madulas.
Madulas to mga kabayan. Kaya naghubad na si ate ng tsinelas kasi madulas. So ibig sabihin po pala mga kabayan, kung hindi ko pinalitan si Ate Rose, mula doon hanggang ibaba na yan, tuloy-tuloy na kay Ate Rose. Hindi na kayo magpapahinga. Hindi na po. Ha? Hanggang doon na po sa may semento. Yung pahinga nyo? Opo. Grabe kayo Ate Rose. So ayan mga kabayan. Si Makoy na naman ang magbuhat. Sige, tulungan nyo si ate. Yan, si Makoy muna magbuhat. Kasi si Jacoy nandoon. No. Ate walang kain. Oh, paris-parehas na naman tayo ate, walang kain eh. Oh. Ako walang kain. Dahil anong oras na kami nag-scout, dahil napakalayo pala. Akala namin dyan lang. Kayo walang kain din. Hawakan mo yung... Teka, ay, apo. Teka muna. Oh. Diyos ko, tinatawanan lang tayo ni ate. Sa kanya parang sisi. Bumaliktad na yung sombrero mo. Iya mo na, naipit. O di bang hirap? Oh. Akala mo lang. Bumalik lang kami. Oh. Para makikita mo sa iba, magaan. Pag ikaw naman, mahirap pala. Tama. Akala mo na nasalubong mo lang sila, ang gaan-gaan. Kalaban pa natin mga kabayan yung bato, yung dulas. Ayaw ko nang tumira sa bundok. Oo, sabi ko madulas. Medyo malayo pa mga kabayan. Andoon pa sa babang baba. Hanap ka ng bato doon sa baba. Pag hindi mo kayo, baba mo na. Maganda sana ako malapat yung likod ko, no? Tinitiis lang namin yung ano, ganyan magpapasan eh. Po. Tinitiis lang po namin yung ganyan pagpapasan. Opo, ngayon talagang ate, sobra. Grabe. O sige, baba mo. Oh. Hindi lang kalakal ang bumaba, pati ikaw bumaba, bumagsak na rin. Sakit po dito sa batok. Grabe. Tapos yung likod. Grabe Kaya ate. Yung iba po madam, may foam dito yung likod nila. Pag nagbakay sila, merong foam ate no. Pero ikaw wala eh. Hindi na Damit kailangan. lang. Hindi na kailangan po yun. Dito ate, no? Masakit, no? Masakit dito. Grabe. Kaya para si ate, para yung likod niya, para ng turo ng ng baka na mayroong, ganun ka mga ate. O ayan parang turo na mayroon ng bukol dyan sa Batok. liig, sa batok. Palitan mo kami dahil sobrang hirap. Hanggang asin. Tingnan naman. Tulong natin. Mabigat. Yan po mga kabayan ay nag-rescue na si Jacoy para matulungan at maibaba natin noon na hindi masyadong mapagod si ate at hindi tayo maabutan ng ulan dahil lalong pahirapan yung paglakad dito, pagbaba kung hindi natin tutulungan. Although kaya naman ni ate, kailang naawa, nakakaawa talaga as in. Nakakaawa. Nalalaman pag hindi ka aita, hindi ito mabuhat. A few moments later. Abay do, nabayat do. Wala na, ang dumi na. So ayan po mga kabayan, no, malapit na kami doon sa pupuntahan ni ate kung saan
bagsakan doon at doon inaayos, binabalatan, nandyan yung buyer. Nag-aantay na ba yung buyer sa inyo ngayon pag ganitong oras, Ate Rose? Siguro po. Ha? Hindi nyo pa alam kung mabibili itong kalakal nyo? Ay, hindi pa. So, hindi pa pala sure buyer po mga kabayan. Basta pupunta lang sila dyan kasi nadaanan namin doon kanina na meron. Nag-aabang din na magbibenta ng puso. Okay, ate, grabe yung determinasyon mo, Ate Rosa. Pangangalaka. Grabe yung pagmamahal yung sakripisyo nyo bilang isang dakilang ina na talaga ang tawag sa inyo, Ate Rose. Sa hapong ito bago ka uwi, meron kaming pabaon sa inyo, Ate Rose. Salamat po. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, Ate Rose, para sa iyo. Salamat po. Hindi ko po akalain, kanina po nagpapasan po ako, mayroon pong magbibigay po ng ganito sa akin. Oh, anong bibilhin nyo po, Ate Rose? Kaya nangangalakal kayo. Anong bibilhin nyo po? Pambili po ng bigas, ulam po. Ano pa po? Wala pong damit po kasi yung dalawang anak ko nag-aaral. Pambili ko po ng damit ng uniform po. Ayun. Walang ibang iniisip si ate, no? Kundi pagkain, para sa mga bata. Kumbaga, para sa pamilya lang talaga ang iniisip niya. Wala nang iba. Pagmamahal natin ay mula yan sa ating mapagmahal din na sponsor, walang iba kundi si Ma'am Hannah Stone from Minnesota, USA, na talagang mula noon hanggang ngayon ay nandiyan sa ating munting adikain, walang sawang tumutulong at walang sawang pagmamahal para sa mga kabayan natin, at isa kayo sa nabigyan niya. Maraming salamat po, Ma'am Hannah, sa biyaya po na binigay niyo sa akin po. Aking tulong po sa aking pamilya po. Ayan. So, ayan kanina mga kabayan, no? Kanina habang kakwentuhan ko doon si ate, nangingilid yung luha niya sa mga mata niya. No? Habang kinakausap ko, kinukuha ko yung loob, no? Para kampante siya. Hanggat nakuha namin, hanggat ang layo na nilakad namin, nakikipagkwentuhan ako, tinulungan namin magbitbit. Hanggat nandito na po kami mga kabayan, napawi yung pagod niya at sa kalungkot. No? Napalitan ng sayahin na hindi niya akalain, at sabi nga ni ate, hindi niya akalain na naglalakad lang daw siya, nakasalubong lang daw namin siya, pero may biyaya na matanggap sa hapong ito. Kaya maraming salamat po, Ma'am Hannah Stone, ang aking freeney from Minnesota, USA. Salamat po sa iyong ganito ang puso. Salamat dahil nandyan po kayo palagi sa aking munting adikain mula noon hanggang ngayon na walang tigil sa pagmamahal sa mga kabayan natin. Dalangin ko po na ibigyan pa kayo ng mahabang buhay, na walang sakit, maraming biyaya, ganun din ang mga bata. Bye-bye, Ate Rose. Bye-bye po, ingat po. Salamat po. Yan. So ayan po mga kabayan, pinahatid na namin. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.